Sweet Mama Kabucha Kalabasa. Meron tayong dalawang malalaki na dyan. Very siya, eye-catching. Ganda ng sunflower natin. Ang laki niya, no? Upo, pinakamagalang na gulay. Hello, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Si Jude ulit ito, ang inyong California Pinoy Nurse Gardener. And ngayong araw, check natin yung garden tour ulit tayo kasi June. June 1st na ngayon, so first week of June na garden tour. Madaming mga growth sa ating garden, lalo na yung mga kamates. So tara, mag-start tayo sa harap. Check natin yung mga gulay sa harap. Dito sa harap, meron tayong 6 eggplants. Variety nito is Nagasaki long eggplants. They have lots of flowers but no fruits yet. Wala pang nagde-develop na mga na eggplant. Very healthy, malalaki na sila. Tapos dito meron tayong dalawang cantaloupe. Akala ko watermelon yung naitanim ko dito, cantaloupe pala. Kung maalala nyo sa bed na to, may mga garlic, kaso namatay na nga. Pinalitan natin ng dalawang sugar baby watermelon. So yan. Tapos dito sa isang bed na to, yung garlic, andun pa rin sila. Hindi sila na-infest ng aphids. Kaya hopefully may ma-harvest tayo dito sa mga garlic na to. Meron tayo ding mga okra. Yan ganda ng bulaklak niya Yan, nagbubulaklak na sila. Tapos meron tayo ditong kalabasa. Yan. Ito is kabucha. Sweet Mama Kabucha Kalabasa. Meron tayong dalawang malalaki na dyan. So hindi pa sila ready i-harvest. Antayin lang nating mag-brown yung stem. Tapos pwede na silang i-harvest. So far dalawa pa lang yung yung nagde-develop. Ito okra din ito. Yan, meron na siyang bunga dyan. Antayin lang nating lumaki ng konti. Tapos dito may mga okra din na maliliit. Yan. Kasi natatakpan na itong itong kalabasa. Tapos may mga iba doon, hindi na nag-develop yung ating mga pinolinate na kalabasa. Ito naman is okra din ito, mga same variety, emerald okra. So, malalaki na sila. Tapos meron tayong isang jubilee na dito, watermelon. Tapos isang okra din doon. Ito is kamatis. Tingnan nyo naman yan, ang laki 'di ba? Lalaki ng mga bunga nito. Ito is raspberry liana, yung variety nitong tomato, siya, determinate tomato. Daming bunga, malalaki. Yan tingnan niyo naman yan laki. Tapos yan, nag-uumpisa na silang magpalit ng kulay, so hopefully by 2 weeks mahinog na yung mga yan. Daming bunga. Persimmon, yan, hindi ko alam kung ano nang nangyayari dito, natutuyo. Yung mga lumabas na flowers, wala na, nagsihulugan na. So I don't think may maka-harvest tayo ngayong taon dito. So okay lang, at least mag-develop muna yung plants. So hopefully by next year, may ma-harvest tayo dito. Ilipat natin yung itong irrigation niya kasi I don't know kung natutuyo dahil underwater. Pero tignan natin. Dito, meron tayong kalabasa din. Ito, mayroon na siyang isang bunga. Ayan, hindi pa siya nahihinog. Tapos wala na, hindi na to magpo-produce pa. Kaya magtatanim tayo dyan ng panibagong tanim na kalabasa or butternut squash. Talong, yan. Malaki na itong talong na ito. Wala pang nagde-develop sa mga bagong tanim natin mga talong. Except sa tignan natin mamay, mga na-overwinter natin from last year, yun, may bunga na yan. Avocado, ito, Hass avocado sa may 25-gallon container. Yan. So far, na-overcome niya yung heat kasi nilalagyan natin yung shade cloth yan pag nasa 90s na yung temp. Dito, tingnan nyo naman yan, ang ganda ng mga bulaklak. Different colors. Zinnia yung mga yan. Tapos may nag-iisang dito, zucchini. Tapos, syempre, yung ating Hell's Jumbo Cantaloupe. Meron tayong dalawa dito. Tapos, nagsisimula na silang mag-produce ng mga female flowers. Yan, tignan nyo yan. Ewan ko kung na-pollinate yan.
Tapos yan, mga zinnia, very colorful. Ganda. Malala nyo last time may ano dito, 'di ba? Kalabasa, tinanggal natin, hinarvest natin ng isang bunga. Yan, pinalitan natin ng kalabasa ulit, same variety. Kabucha. So hopefully lumaki na yan. Tapos sa may ating rose tree, yan meron tayong mga zinnias dyan. Tapos may dalawang cantaloupe. Yung Hell's Jumbo Cantaloupe. Tapos may mga bunga na Tignan nyo, malalaki na yung mga bunga niya Parang may dito, mga 5 or 4 na malalaking bunga. Kasi kung mapapansin nyo, nilagyan natin ng weed barrier kasi nung dati walang nabubuo kasi laging kinakain ng roly-poly. So yan, malaking bagay yung nilagay nating weed barrier. Yan, na siya, nakapag-produce na siya ng mga prutas. So inaantay lang nating yan lumaki at mahinog. Ayan, meron pa tayong isa doon. Yan, na-pollinate na yan. So hopefully, kasi first time nating itanim tong Hell's Jumbo Cantaloupe sa ating garden. Tapos yung mga marigold, tingnan nyo, ang ganda ng kulay. Very bright, red, yellow. Very siya, eye-catching. Ang ganda. Ito mga dwarf to Kaya hopefully hindi sila masyadong lumaki. Sabi hanggang hanggang 3 feet. Tapos ito yung pangalawang natin. Hell's Jumbo Cantaloupe. Meron siyang may na pollinate. Pero ewan ko kasi hindi siya lumalaki Ewan ko kung anong problema dito sa bandang sa second na Hell's Jumbo Cantaloupe natin. So far may dalawa siya dyan na prospect na na magiging cantaloupe fruit. Tignan nyo naman yan. Ganda ng sunflower natin. Ang laki niya Nilagyan ko ng brace yan kasi nabali yung isa So buti nakita ko. Kaya nilagyan ko pa ng brace para hopefully kaya niya, hindi siya mabali. Laki niya Grabe. Mammoth sunflower yung kanyang variety. Tapos yung panglima, iyan, lumalabas na yung kanyang heads. Ang tangkad nito, siguro mga mga 12 feet or 10 to 12 feet yung pinakahuli na yan. Under ng sunflower, meron tayong 5 San Marzano tomato, saka 4 na eggplants. Pero hindi ko alam kasi yung mga eggplants hindi sila lumalaki, saka yung mga tomatoes. So most likely nga ini-stunt nitong sunflowers yung ating mga tomatoes and eggplant. Dito sa side na ito sa may 5 feet area, meron tayong 4 na raspberry Liana tomatoes. Tapos syempre ang daming bunga Grabe. Gawin natin mga sauce or i-freezer. Yan. Meron tayong mga 4 dito. Tapos ito yung sinasabi kong in-overwinter natin na eggplant. Yan, may mga na siya. Madami ng mga na-pollinate. Tapos may mga may mga bunga na rin ito. Hindi pa natin siya naka-harvest. Yan, may 3 doon. So, antayin natin lumaki-laki konti. Tapos i-harvest na natin. Yan. Ito yung pa natin, tomatoes. Ito, tingnan nyo. Diba? Ang ganda ng kulay. Raspberry Liana tomato. Yan Sarap nito. Nice. Wow. Dami So far, ito yung pinakaunang halamang naghinog yung tomato fruit sa plant. Nice. Ganda. Sa garahe, meron pa tayong mga natitirang seedlings ng mix to ng butternut squash, cantaloupe, saka mga kabucha, sweet mama kabucha. Tapos itong corbachi na pepper, sweet pepper. Same pa rin dito, mayroon tayong mga Thai chili peppers. Yan, madami na silang mga flowers. Tapos yung iba may mga peppers na siya sa na nabubuo. So yan. So hopefully maka-harvest ulit tayo ng madami dyan. Dito, dalawang King of the North sweet pepper. Ito is bell pepper.
Tapos meron tayong ito yung dating tanim natin na jalapeno, and then yung ating orange bite na sweet pepper. Dito sa 27-gallon container, tatlong zucchini. Next naman is Better Boy tomato. Yan, dami siyang bunga. Ito is indeterminate to, vining. Sa tabi ng tomato na yan, mayroon tayong madaming dito, mga Sweet Jenny cantaloupe. Hindi ko alam kung ilang mga tanim to. I think 12. Mga 12 plants. Tapos yung sa dulo nito, mayroon pang okra. Yan. Emerald okra. Yan. Tanggalin lang natin yung nilagay nating plastic straw para lumaki yung halaman. Dito naman meron tayong 5 zucchini. Yan, tapos isang King of the North sweet pepper. Dalawang variety ng zucchini ito. Black Beauty, tapos Long White of Palermo. Yan, madami na tayong naha-harvest dito. Tapos ito na nga, mayroon pang ready ditong pwedeng i-harvest. Yan. Sarap nito pag pag fresh siyang kainin. Dito naman, meron tayong dalawang Armenian cucumber na nakalagay sa ating 7-gallon containers. Tapos ito is eggplant, same variety, Nagasaki long eggplant. Linisin lang natin para maganda yung kanyang airflow. Dito sa dalawang 15-gallon containers, meron tayong 2 King of the North sweet pepper na interplant ng zinnias and marigolds. Tapos yung ating third na 15-gallon, which is Better Boy tomatoes. Dito, meron tayong dalawang tanim na butternut squash. At may lumalabas ng mga female flowers. Strawberry tower, yan. Meron na tayong dyan, runner na, Yan. Meron na tayong mga nakaharvest dito na maliliit na strawberries nga lang yung mga to. Pero matamis siya. Masarap. Yan. Pa-isa-isa, may nakaharvest tayo. Diba? Fresh strawberries. Yan. Sarap niyan. Yan, may isa doon. Kainin natin yan mamaya. Dito sa 27-gallon container, meron tayong dalawang Roma tomato. Yan. Mga yan, paborito ni Mrs. This one, eggplant. Nagasaki long eggplant. Nakalagay siya sa 5-gallon container. Tapos, meron tayong dalawang dito, 6x3 na raised beds. Same thing, mga tomatoes. Ito is mga apricot zebra tomato. Yan, dami ng mga bunga. So far, wala pang nahihinog. So, wala pa tayong na-harvest dito. Hopefully, we'll get some harvest from this apricot zebra tomatoes. Kasi masarap yung mga to Tapos tignan nyo naman yan. Saya! Diba? Upo, pinakamagalang na gulay. Yan, gourd. Mayroon na tayong isang na-pollinate. Saya. Tapos yan, madami pang mga female flowers na naglalabasan. Kaya very worth it talaga yung nilagay natin shade cloth na yan kasi na-survive na yung init. Tapos yan, very lush pa yung halaman. Ang daming mga flowers. Tapos may na-pollinate pa tayong isa. So yan. Nice! Saya ko diyan. Ang saya ko nung nakita kong na-pollinate natin. Tapos yung ating tingnan niya. Daming bunga dyan, Better Boy tomato. Dami. Wow. Ito, chayote. Yan, may chayote tayo dyan. Tapos mga Sweet Jenny cantaloupe. Yan, Na-pollinate na yung isang yan, Saya. Yan, din yan. Chayote, nagtatribe sila kasi mayroon ng shade cloth. So hopefully baka makapag-harvest tayo ng dyan, chayote. Jubilee watermelon, yan. Ito, chayote din ito, nilagay natin dito sa sako. So far naman, nagtatribe naman siya, lumalaki. Yan. Nice. Mayroon na tayong tatlong tinanim na chayote.
Tapos ito yung sunflowers ni Elijah. Nilipat na natin dito sa area. Mayroong 3 sunflowers din dyan. Tapos ito, Armenian cucumber. Ayan. Ang dami ng mga ano dyan, lumalabas na female flowers. Tapos, mayroon na tayong isang na-pollinate, di ba? Saya. Yan, at least na-tolerate nito yung ano, yung init. Dito naman sa 27-gallon container, mayroong mga beans. Yan. May mga beans tapos mayroong interplant na marigold. Ating garlic, silver white garlic. Yan. So, ito madami pang mga green leaves yung mga ito eh. Kaya baka by July, ewan ko, baka by July pa to pwedeng i-harvest. Tapos mayroon tayong mga in-interplant dyan, mga Roma tomato, yan, butternut squash. Tapos ito, Roma tomato, bali 2 Roma tomato, 2 butternut squash, tapos isang sweet mama kabocha, kalabasa. Tapos sunod naman is yung ating another patch ng garlic. Ito actually pwede nang i-harvest to kasi mostly nagda-dry na eh. So, wag muna natin diligan, siguro a week. Tapos i-harvest natin within a week. Tignan nyo to. Better Boy tomato. Laki. Laki niya, no? Grabe. Galing. Laki ng mga bunga. Tapos ito, 2 vine to. Ginawa ko ng 2 stem. Tapos yan, yung string na yan, trellis niya yan. Clinic-clip lang natin. Para hindi siya mabali ng hangin. Ito, Thai chili pepper sa paso. Na-overwinter natin from last year. Yan. Yan, mga sili din yan. Daming mga bulaklak. May mga bunga na rin yan. Nice. Meron pa rin tayong mga eggplants dito. Ayan. Madami nga tayong tanim na eggplants kasi masarap ito eh. Masarap itong variety na ito. So, isa ito sa hindi nawawala sa garden. Dapat laging may tanim tayo nitong variety nitong talong. Nagasaki long eggplant. Dito naman sa area is meron tayong mga Sweet Jenny cantaloupe. So yan, kung napapansin nyo, madami tayong tanim na cantaloupe kasi gustong gusto ko yan eh. Tapos 2 Roma tomato sa likod. Ito, Better Boy din ito. Grabe, lalaki ng mga bunga. Dami nating mga kamatis. Yan, nice. Ito, squash, butternut squash ito. Meron tayong total na ito may 2 dito, tapos sa kabila may 2 din. Tapos yan, kung mapapansin nyo, may mga na siya, malalaki ng bunga dyan. Oh. Pero syempre, hindi pa sila ready i-harvest. Antayin lang nating mag-yellow yung tendrils or mag-brown. Tulad dito, yan. Malapit nang mag-brown totally yan, tapos matigas na siya. So, pwede nang i-harvest para kung sakali, pwedeng i-store siya ng pangmatagalan. Tignan nyo yan, oh. Sweet Jenny cantaloupe. Dami na niyang dami na nitong bunga. Galing. Sarap nito, promise. Maliliit nga lang yung bunga pero matamis siya. Galing. Nice. Mga mga San Marzano tomato. Yan, meron tayong 6 dito. Tapos kung mapapansin nyo, nag-i-start na silang magbulaklak. So, lang natin yan. Gamitan natin ng yung ating pang-vibrate para ma-pollinate. Talong. Meron tayong talong doon kung napansin niya. Tapos ito yung second na yung another 2 squash na tanim nating malalaki. Yan, mayroon na tayong mga na-pollinate dyan, mga bago-bago mga female flowers na lumabas. Na-pollinate natin yung mga yan. Ito, yan. Sarap nito eh, butternut squash. Galing. Daming bunga. Kasi yung mga halaman natin, dinidilagan natin yung ating swamp fertilizer. Kung maalala nyo yung video natin before, yung orange na pinupulot natin sa orchard, yung binababad natin. Yan. Kaya ang daming mga bunga. Nice.
Yan, ipamature lang natin para pwede nating i-store ng pangmatagalan. Galing. Tapos dito, raspberry, Liana tomato. Wow, dami pa ring bunga. Magsasawa tayo dyan sa kamatis. Dito, sweet Jenny cantaloupe din ito. Nakakatuwa, ang daming bunga ito eh. Oh. Parang meron itong mga pitong bunga sa isang halaman. Yan. Galing. Dami. Nice. Sa ilalim niya pala, kung mapapansin nyo, meron tayong mga mga okra, meron tayong total na 16. 16 na okra dyan. Tapos may mga marigold. Tapos yung ating pabalik-balik na na sweet potato. And this one is a volunteer plant. It just comes back every year. Tapos last time, madami tayong na-harvest dyan ng mga sweet potato. This one are mix of butternut squash and sweet Jenny cantaloupe. Yan, mga bago nating tanim yan. And syempre, yung ating zinnia tower, nilipat natin dyan. Naglipat kami ng mga gamit kasi naghahanda kami for baby shower party. Kaya nilagay namin dito. Yan, zinnia. Another raspberry Liana tomato. Yan. Lots and lots of tomato. Dami. Lemongrass and ang ating huling tanim na eggplant. Nagasaki lang eggplant dito sa may sako. Yan. Nice. Yan, huli na ito. Yung ating natitirang mga tomatoes dito. Meron tayong isa na raspberry Liana tomato na syempre ang dami pa ring bunga. Tapos Better Boy tomato. Yan. 'Di ba? Dami. Nice. Pagod. So, yan. Na-check na natin yung mga tanim natin dito sa ating bakuran. Nakita nyo naman ang daming mga daming pagbabago, lalong yung kamatis, di ba? Ang daming kamatis, sobra. So most likely, natin yun i-share natin sa mga kaibigan, kapitbahay, kapamilya. Tapos yung iba, kung may sobra pa, i-freezer natin or i-canning. Tingnan natin kung paano natin i-preserve yung mga kamatis na yan. Tapos, di ba, yung upo, may sobrang excited ako doon kasi akala ko mamamatay na yung upo. So, napaka gandang decision yung ilagyan natin ng shade cloth. So, yun na muna ngayong araw na na-check na natin nga yung ating garden. And, sunod, baka i-harvest natin yung mga garlic natin. So, yan. Salamat po. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw para i-check yung ating garden. Sana po hindi kayo magsasawang suportahan ang aming channel. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo palagi and God bless. Paalam na po.